Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi naman. Amen. Hallelujah. Amen. Thank God, it's Friday po at ngayon po ay magsasama-sama po tayo, magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Let's go. Nervous ko. Kung mga nasa likod po, pwede po ba tayo lumapit para po tayo ay close. Salamat po. May trivia rin po ngayon, hindi lang po siya ordinary Friday. Ngayon po ay second week na Easter. Ikalawang Friday sa Pasko ng Pagkabuhay. Amen. Wala tayong stand. Wala pa eh. Joyful ako. Ay, miracle prayer. Ayun, wala pa siya tayo. Ay, wala pa. Magsisimula ako. Ay, ito pa. Thank you. Napupok lahat. Alam mo, tigin po yung mga kasabidyo, ha? Yan. Mukha na bang narawan ng muli ang buhay o Biyernes Santo pa din? Mukhang Biyernes Santo ba? Oo. Hindi naman po, para kay Lord. Mas maganda po lagi nakikita. Paano? Saan mama mo? Si Rachel. Si Rachel, EBA. So, tayo na po tayo lahat. Ang para po natin magpagasalin ang shielding prayer at miracle prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you for gathering us tonight. We ask you to cover us with the most precious blood of your Son, Jesus Christ. The blood that has been offered for the redemption of mankind is the blood that crushed and defeated the enemy. Cover all our loved ones, our family, and our means of livelihood, and anything that the enemy may do to distract us from our work for you. We thank you, Father, for despite our sinfulness and shortcomings, your overflowing mercy and compassion have brought me to life and be useful to you and the works of your kingdom. Amen. Miracle prayer. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Panginoon, humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkukulang. Sa iyong pangalan, pinatatawad namin ang lahat ng mga nagkasala sa amin. Tinakwil namin si Satanas at ang lahat ng kanyang mga gawain. Ibinibigay namin sa iyo ang buo naming sarili. O Jesus, inaanyayahan ka namin sa aming buhay, ngayon at kailanman. Tinatanggap ka namin bilang Panginoong Diyos at nagkakagligtas. Pagalingin mo po kami, mabuhin mo kami, at palakasin mo po ang aming katawan, kaluluwa, at isipan. Halina, Panginoong Jesus, linisin mo ang buo naming pagkatao, at balutin mo kami ng kabanal-banalan mong dugo. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Minamahal ka namin, pinupuri ka namin, at pinasasalamatan ka namin. O Jesus, ikaw ay aming susundan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pero sarap. Upo muna po sa lahat. Yung po ay tayo ngayon ay nasa panibagong series na po tayo na pamagat ay ang Promise of Hope and Renewal. Yan. Tandaan niyo po yung mga pinabanggit ko po, ha? A Promise of Hope and Renewal. Grabe, no? Title pa lang. Interesting na.
Talk number 1 ay about Easter hope. Okay? Yan, Easter hope. Easter na may hope yak. Hope yak. Hope pala. Saan ka pa, di ba? So tayo ay magtulong joyful na po sa Joyful Song and Dance sa pangungunahan po ng music ministry. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin. Praise God! Kamusta na po kayo? Ang charismatic tinanong, kamusta na po kayo? Tandaan niyo po yung sagot, ha? Kasi pag lagi niyong sinasabi yun, mangyayari yun. Kamusta na kayo? Mabuti at pinagpapala. Pero yung iba, ang sagot, katulad ko, mabeauty at pinagpapala. Palakpakan naman ang pinagpapala. Because ang ating Diyos ay muling nabuhay, kaya nararapat lamang na tayo ay magdiwang. Kaya let us celebrate! Lord. Jesus, celebrate. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, oh Lord Jesus, and take your place. Oh Lord Jesus, and take your place. Bukil na buhay. 1 Peter verse 1, number 1 verse 3. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. And His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, magandang gabi po, brother and sister. Magandang gabi rin po. Ang ating pong pagbasa ay patungkol po sa isang buhay na pag-asa. Nito pong nakaraang April 9 ay nagkaroon po ng social work ng caring group, visit to the city. Ito din po yung ginamit namin pagbasa sa lahat ng aming dinalaw na may mga malulubhang sakit. Itong mga buhay na salita po ng Diyos, ang amin pong pinanghahawakan upang bigyan po sila ng kalakasan, pag-asa, ang mga masakit sa amin pong dinalaw. Karaniwan po sa kanila ay may mga sakit na cancer, na dati po silang naglilingkod dito po sa ating parokya. Makikita po natin sila na masaya at masigasig na naglilingkod. Sa ngayon po, ang iba po sa kanila ay nakakaranas ng pag-chemotherapy at ang iba naman po ay nagpapalakas.
Ang ang nakakapagpalakas lang po sa amin ay yung kanila pong pag-asa na pinapakita na muling magbabalik sila sa paglilingkod dito po sa ating parokya. Kitang-kita po sa kanilang mga mukha ang muling pagkabuhay po ni Jesucristo na siya pong nagbibigay ng buhay at pag-asa. Salamat tayo. Wala pa po. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. A light unto my path. Po, maraming salamat po, Sis Lorna. At nakaka-inspire naman po yung inyong gawain ng care group na bumisita po sa may mga sakit. Yan, hindi ako po nakasama. Si Sister Lorna po ay coordinator ng Caring Women at kasama ko rin po siya sa Caring Sisters. Actually, kami po yung isa sa mga pioneer ng Caring Group. Yan. Okay. Para naman po sa ating opening prayer, tinatawagan ko po ang aking kasama sa Caring Group Ministry, si Sister Isha at si Sister Tess. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Ngayon po ay, actually, na-miss ko po kayo. Na-miss niyo ba ako? Ito po ang aking panibagong first time ko ulit mag-attend ng face na meeting na kadalasan po ay nakikita lang po natin sa virtual, doon na po nakaka-attend. Kasi po ako, habang yung likod ay nasa Antipolo na po. So, mga kapatid, ngayon po, gaya na binanggit ni Sister Christy, tayo po ay nasa pangalawang linggo na po ng Pasko na Pagkabuhay, second Friday. Sabi nga po niya kanina, tignan po ninyo ang inyong mga katabi. Pakitignan nga po. Mukha po bang buhay na buhay? O mukhang Biyernes Santo pa din ang mga mukha hanggang ngayon? Buhay? Ay, okay. O sige po. Bakit mga kapatid, ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi lang po natatapos ang buhay natin sa daan ng krus. Bagkus mayroong Pasko ng pagkabuhay. May pagkabuhay, kaya dapat buhay na buhay ang lahat. Mukha ba mga buhay? Amen. Yan. Kapatid. Alam ko at batid ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdadaanan. May mga problema, mayroong mga suliranin sa buhay, no? Mayroong po mga sakit na dinaramdam, na ang sakit-sakit, pero gayong pa man, nakakarating pa rin sa prayer meeting na ito. Amen! Amen. At anumang sakit na yan, anumang problema na yan, anumang mga bayarin na yan na iniisip natin na parating na si Judith, huwag kayong mag-alala. Nangangako at may pangako ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. So, ang lahat, itahan ko na magsipagtayo. Iwagayway po natin ating mga kamay. Yan, relax nyo. Lahat ng problema sa buhay, iwaksin po natin yan. Amen. Unload everything. Lahat po na nagpapabigat sa inyong puso, sa inyong isipan, tanggalin po natin yan. Hubarin po natin ang lahat ng mga nagpapabigat sa atin. Anong bang iniwan natin sa ating tahanan, mga gawain man yan, gayon sa mga trabaho natin, na gagawin pa natin paulit-ulit. Iwaksin po natin ito. Hubarin po natin sapagkat sa oras na ito, wala po tayong ibang gagawin kundi magpuri at magpasalamat sa kadakilaan ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Lahat po tayo ay tap sa banal na dambana ng ating Panginoon. Sa lahat po ng mga hindi kaya po tumayo, pero lahat po ay
itaas po natin ating kamay. Ay iba po, kung hindi ko kaya ay lagay po ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Tayo po ay huminga na malalim. Inhale. Tanggapin natin ang biyaya ng Panginoong Diyos. Exhale. Bigay ang mga biyaya na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ulitin po natin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in us the fire of divine love. Send forth your Spirit, and shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw na lumikha sa aming lahat, dakila ka, at tunay yung pangako, gaya ng isinulat sa liham ni San Pablo at Timoteo sa mga taga-Pilipos. Tinitiyak ko na anumang magandang simulain ng Panginoong Diyos ay Kanyang lulubusin sa araw ni Jesucristo. Yes, Lord! Hallelujah! Amen. Tunay na dakila ka tapat sa iyong pakikipagtipan sa amin. At iyan ay iyong pinatunayan sa pamamagitan ni iyong bugtong na anak na nagbuwis sa kanyang buhay, bawat patak ng dugo, bawat patak ng pawis, bawat sugat na kanyang tinamasa ay mga kasalanan namin upang kami ay maligtas. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos na dakila, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan, sa iyong pakikipagtipan sa amin. O Jesus, pinupuri, pinasasalamatan ka namin sapagkat tunay na tunay at tapat ka sa iyong pangako na kahit kailan ay hindi mo kami iiwan. Na kahit kailan ay hindi mo kami pababayaan sapagkat pagkatapos ang daan sa krus, Panginoong Jesucristo, pinakita mo ang kaluwalhatian nang ikaw ay muling nabuhay na aming tinatamasa sa ngayon sapagkat ikaw nagbigay ng pag-asa na ang pinangahawakan para sa aming pagbabago, Panginoon. Dakila ka, O Jesus. Salamat, Jesus. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Mga kapatid, pakinggan po natin at sumabay sa awit ng pangako. Bawat kataga na binibitiwan dito sa awiting ito ay pawang mga salita ni Jesucristo at ang ating panghahawakan sa kanyang kadakilaan, Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kapag kailan pa man aking kapayapaan. Pangako! Ako mo, aking kahawakan. Pangako mo, ang tanging kong sandigan. Pangako mo, naman, magpakailanman, ako ay di iwan. O pagbabayaan mo, pangako mo'y aking mahahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, kailan pa man aking
Jesus, maraming salamat sa pangako mong tapat na kahit kailan hindi mo kami iiwan, na kahit kailan hindi mo kami pababayaan. Ano mang problema na aming tinatahak ngayon, Panginoon, alam po namin na kasama ka namin. Sa bawat pagsubok na amin pong dinaranas ngayon, Jesus, alam namin at ititiwala po kami sa pangako at tapat mong pangako. Jesus, maraming salamat sa iyo. Sapagkat ang mga aba mong likod na narito ngayon, gayon man ang mga nasa Gmeet o online, Panginoon, ay nagtitiwala ng tapat sa iyo, sa iyong pangako na siyang pag-asa namin lahat, na siyang bumubuhay sa amin lahat, na siyang nagbibigay ng lakas sa amin upang kami ay muling bumangon at harapin ang buhay na ito na kasama ka. Sapagkat ikaw ay ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos magpakailanman, noon, ngayon, at anumang panahon at anumang oras ay nag-iisa kang Diyos, o Panginoong Jesucristo. Pinupurit, pinasasalamatan ka namin sa iyong kadakilaan. Hallelujah! Amen! Hallelujah, Jesus! Mga kapatid, sa oras na ito, ay awitin natin. Ang awitin iaalay natin ang papuri sa ating Panginoong Jesucristo, pagkat siya ang ating Diyos. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papatay sa kamulian mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. sa lahat ng Sa oras, lahat ng oras, iyaan sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah, Jesus, we adore you. Hallelujah, Tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng
Diyos ka sa amin, laging sanlibutan, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko. Aming Hallelujah, hallelujah. Jesus, lubos-lubos ang aming pasasalamat sa iyong mga sakripisyo upang kaming makasalanan ay mailigtas mo. Sa iyong muling pagkabuhay ay higit mo pinatunayan na kaming mga makasalanan ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Patuloy mo kaming tinawag at sinabing na kami ay magsisi at magbalik loob. Bagamat madami pagkakataon na tinalikuran namin ang iyong mga panawagan. Nararanasan mo ang hapdi ng aming pagiging makasarili, maging ang mga masasakit na hampas na dinukot ng aming mga kasalanan paulit-ulit naming nagagawa. Ang mga peklat sa iyong mga kamay at paa na alaala ng aming pagiging matigas na ikaw ay ipako sa krus. Dahil sa aming mga di mabitiyaman na pride at mga makamundong kasalanan, ang tarak ng sibat sa iyong dibdib na nilabasan ng iyong dugo at tubig upang kami ay iyong linisin. Lord, sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, pinatunayan mo na ikaw ang Diyos na muling nabuhay at may pinakamalawak na pagmamahal at wagas na awas sa aming lahat. Salamat, Panginoon. Patawarin po kami sa aming mga kasalanan. Mga kapatid, sabay-sabay po nating awitin ang ikaw ang Diyos.
Jesus ko, salamat po sa lahat ng iyong pagpapala. Sa mga oras na ito, ay patuloy nating hinihingi ang gabay ng banal na Espiritu. Punuin po ninyo ang balang ito ng inyong kabanal-banalang Espiritu. We stand before you, Holy Spirit, as we gather your name. May control in our heart, O Holy Spirit. Lapitin po namin ang Holy Spirit ay name. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Halina ka banal na Espiritu. Like a spring that Halina, Espiritu Santo. Manalangaya. Ang mana na ito. Ang bawat tao ng dati ko ngayon naglilingkod. Halina, Espiritu Santo. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. And now, let us pray the Lord in one loud voice. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Po, amen. Maraming salamat po sa aming care group coordinate, care group lead, advisor, sorry, Sister Isha, at ang aming kasama na sa Carry Sister, si Sister Tess. Na!
Kanina po ay nabanggit po ako na series ngayong Easter season. So natatandaan niyo po ba to? Yan. Ano po ang title ng series ngayon? Sis Gina. Bigyan baked goodies yan. Meron po kami pamimigay na baked goodies from Sister SO. Yan. Wala sa tingin na yung susunod na question. Yes. Alam po kayo din, di ba? Yan. Amen. Tsaka isa sa mga pinakagwapo din. Amen. Woo! Brother. Ay, ito talaga, no? Ayan. Nakapunas ng mga. Siya yung isa sa mga pinakagwapo na nilikha ng Diyos na at binigyan ng talento upang maipabahagi ng kabutihan ng Diyos at pag-asa na nagmumula kay Jesucristo. Yan. Siya rin po ay isang Catholic preacher, retreat and recollection facilitator, at co-founder ng lingkod ng May Kapal Community, Tondo, Manila. Yan, hindi ko na po siya patatagalin. Let us all welcome with the love of the Lord, Brother Francis Ampon! Welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We are glad you're here, we are glad you're here, we are glad that you are here. Kami bumabati, kami bumabati, kami bumabati. Sa iyong pagdati, sa iyong pagdati, kami nagagalang sa iyo. Welcome, brother. Kulang pala yung 2 oras na biyahe. No? Mas mabilis pa yung mula Maynila hanggang Hong Kong. Yes. But sinabi ko lang po, mas mabilis. Kasi kanina, parang naramdaman ko. Alam mo bakit? Parang inaaki ako ng lika. Buti na lang traffic, nag-nebilize ako. So, diba? So, share ko muna. Bago tayo magsimula. Nung bago ko i-install ang Archbishop ng Lipa, kilala niyo yung Archbishop ng Lipa, si Archbishop Garcera, na si Bishop Gilbert. Imbitahan po kami dahil kay Father Fernando Suarez ako. Sabi ni Father, sorry Bishop, hindi ako makakalalo. Andyan si Cardinal. Sabi ni Archbishop, pumunta ka, hindi daw pupunta si Cardinal. Si Cardinal Tagle. Pero nando doon si Bishop So. Alam niyo naman ang politics, di ba? Bakit ko sinabi? Kasi yung time na nag-chat-chat kami, tinanong kami ni Father, paano yung gusto mamatay? Out of nowhere, tinanong kami, tsaka si Jojo. Si Jojo po yung gumawa ng hinari ka sa Tanay. Dahil may branch na siya sa Batangas dun sa Butong. 3 kami. Tinanong niya, Jo, paano gusto mong mamatay? Sabi ko nga, Father, napaka-morbid mo naman. Diba? Tatanungin kami dyan, i-attend po tayo installation ng Lisa bukas. Diba? Hindi, ako tayo mga kailog. Habang nagtsatsaat. Tulog. Ganun ang sabi ni Jojo, Father, gusto ko habang natutulog lang. Sabi niya, boring. Diba? Ikaw, Francis, paano mo gustong mamatay? Gusto ko pag ako'y nasa mission. Halimbawa, tulad nun, bago siya mamatay, dadala ako ng gamot at mga ayuda sa Tangas dahil pumutok ang bulkan. Mission ko yung dati kay Padre, maliban sa pagturok. Kung nagtutok ako, pwede ko mag-collapse na lang dito, mamatay, di ba? Sarap. Diba? Sabi ni Father, okay, di ba?
Ikaw, Father, paano gustong mamatay? Tinanong ko rin siya, habang nagte-tennis. Di ba answered prayer sila? Bakit sila? Si Father namatay habang nagte-tennis. Si Jojo, 2 years ago, namatay habang natutulog. Meron ba dito gusto matutulog lang mamamatay? Sige, taas kayo kamay habang natutulog. O ngayon, huwag kayo matutulog, ha? Baka answered prayer din kayo. Opo, si Jojo, wala na rin. 2 years ago, na binalita ni Sister Eri Brazil. Wala na rin si Jojo. Sa tatlong nagkwekwentuhan na yun, ako na lang ang natitira. Kaya kanina, papunta ako dito, ay matutok ako. Di ba? Sumikip ang dibdib ko, sabi ko, hikaan ito. Di ba? Kaya mixed yung emotions ko. Sabi ko, may halong ka ba pala yun? Eh baka mamaya sagutin ni Lord yung ano pa natanong ko. Di ba? Mahirap magbiro. Akala ko biro lang yung sinabi ni Father. Di po ba? So, ako, sabi ko nga, nung nanigip ang dibdib ko kanina, sabi ko, Lord, kung hiniling ko sa iyo habang nasa mission, hindi papunta sa mission. O ngayon, punta tayo. Ang ganda ng tatanong nyo, promise of hope and renewal. Amen. Ang ganda ba? Amen. Ba't yung iba sa inyo kanina, pagtayo ko rito nakasimangot, Biyernes Santo pa rin. Amen. Batiin niyo yung katabi niyo, Happy Easter. Happy Easter! Easter pa po, ha? Kasi ang mga Katoliko, natapos lang yung Easter Sunday, no? Tapos na ang Easter. Parang Pasko, natapos ang Pasko, tapos na ang Pasko. Nagsimula mag-decorate ng September 1. December 26, tatanggalin ang dekorasyon. Nangyayari hindi. Nangyayari. Amen. Same with Easter. Tama? Yan bang makakala natin dyan? Di ba? Yung hope. Hope in the section. O isa rin ito, nagaganap ba talaga every Easter Sunday? O ginugunita lang natin? Ginugunit. Kaya nga binabatikos tayo ng mga protestante. Ano sabi? Ang Katoliko, taon-taon namamatay ang Diyos. May ganun ang turo ng mga tatanda dati. Di po ba? Pag Biyernes Santo, bawal maligo. Inabot niyo yung ganung turo ng mga tatanda. Kaya baho nila eh. Bawal maligo. Ano pa? Bawal tumawa. Tingnan mo mga ano nila. Diba? Itinuro yan. Wala ba? Sabado, paano? Ha? Ano, patay ang Diyos. Grabe, taon-taon namatay ang Diyos, di ba? Totoo. Ngayon ay paggunita lang po. Amen. Parang birthday mo. Silang ka uli. Hindi, magsiselebrate na. Amen. Nagtagumpay na eh. Amen. O anong inaasahan natin? Ano ba yung hope na yan? Anong inaasahan nyo itong Easter? Taon-taon inaasahan. Wala. Inaasahan natin, matupad natin yung ginagawa sa simbahan. Yung routine sa simbahan. Di ba? Amen. Yun na lang inaasahan natin eh. Pag Holy Week na, dapat ang mga mukha nyo medyo malungkot. Mga artista tayo eh. No? Kaya nga, ang ganda ng sinulat ni Bishop Sok, mag Holy Week.
pwede mag-swimming. Sabi, pwede. Ma, masahin nyo. Baka magkamay ako ng mapaistubong pa ako. Di ba? So, inaasahan natin. Hinihintay natin. Ayan. May iniintay tayo, pinangako ni Jesus. Iba-iba. Aalis ako, sabi niyo, pero hindi ko kayo iiwan. Padadaglan ko kayo lang. Bakit lang pa paalalay, no? Hinihintay na naman natin yun. Nagpupula tayong lahat, di ba? Kikita-kita mo pang charismatic, oh. Saya-saya na naman. Pero tanong mo, yung magkatabi, ayos kaya. Di ba routine? Routine lang eh. Amen? Paulit-ulit. Tandaan nyo, pag ang ginagawa natin paulit-ulit, wala tayong paglago. Amen? Yung sabi ko nga, yung pagsisimba, bakit nagsisimba? Kasi po sabi ni Lola, pag hindi nagsimba, mai-impyerno. Baguhin natin ang mindset natin sa pagsisimba. Kung ganun, parang pag-rosaryo. Ito sinabi ni Father sa amin yan. Kasi ang mga brothers pag nag-rosary, parang nagmadali. Diba? Parang hinahabol. Lalo na pag nasa isla, hinahabol ang signal. Kasi pagdating ng gabi, wala nang signal. Ewan ko ba isa-isa lang yun. Tapat ka sa isang puno para may signal. Pero nakakatuwa ang mga seminarista ron, may cellphone sila. Saka naman nakakita, brothers house, yung seminaryo, may mga cellphone sila. Aspirants lang. Sabi ko kay Father Jeff, yung kasama ni Father na Canadian, Father, bakit kailangan may cellphone yung mga yun? Okay na, wala naman signal dito sa isla. Di ba? Ayan. Wala signal eh. Promise of eternal life. Ngayon, usapan natin yung essence ng Easter na to. Renewal, community, and gratitude. Explore natin yung Easter values. No? Nagmaasa tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Lahat naman ba't pa atin dito kung hindi mo inaasahan yun? Amen. Diba? Tanong mo sa katabi mo, makakarating kaya doon? Tanong mo. Yes. Dapat positive tayo. Yes. Atin tayo ng atin dito, nagdududa tayo. Baka hindi ako makarating. Diba? Nangako na sa atin Amen. Tama? So, dapat, pinangakuan tayo, dapat may gagawin din tayo. Amen? Hindi naman pwedeng umasa na lang tayo. Umasa tayo, maliligtas tayo dahil tinubos tayo ni Jesus 2,000 years ago. Tama? Pero wala tayong gagawin, tambay na lang tayo. Pwede ba yon? Paano yung gospel kung saan yung mayaman, wala naman sinabi doon na may ginawa siyang masama. Meron nga lang doon nagugutom, hindi niya pinakain. Diba? Sinabi ba doon masama yung ginawa niya? Hindi. Pero sa napunta yung mamatay yung tao, sa napunta? Diba? Dapat may gawin tayo. Amen? We have to take action naman. Ano ba'y tututok nito? Sige po, bro. Sige nga, bro. Sige po. Wala. Nag-hack. Yun. Pwede naman pala sa monitor, ginaganon no? Ganun na lang kaya. Ako na lang, bro. Sige po. Madali yata pag kinakalabit yung monitor. Ang galing oh. Namangyan ako. Pakita po kayo sa mga nasa G-Meet. Ay, ganun. Nasa G-Meet po, G-Meet. G-Meet. Mga taga-ano po, Cavite. Taga Cavite. May Cavite po, may Baka abangan ako yan, taga Cavite na. Cavite, Maricel. Cavite. Labit lang po ako, di ba, Cavite? Antipolo, So, anong action ang gagawin natin? Unang-una, renewal.
Alam na ni bro. Dapat may grace. Oh, di ba? Let us embrace renewal. Taon-taon, ginagawa natin to. Taon-taon may Pasko, mayroong kumpisa lang ba yan? Di ba? Pero taon-taon yung din ang hinihingi natin tawad na sa kasalanan. Pagdating ng Lenten season, may kumpisa lang ba yan uli? Di ba? Umaasa kasi tayo na yung mga kasalanan natin dapat ikukumpisal para patawarin. Amen? Pero ang nakakapagka, yung kinumpisal natin ng Kapaskuhan, yun din ang ikukumpisal natin ngayon. Di ba? Kaya alam na ng pare ang kasalanan natin, lalo yung mga taga-charismatic. Amen. Palapit ka pa lang, o sister, yan ang chinismis mo. Oh. Alam ni Padre, totoo hindi. Di ba? Yun lang naman ang ginagawa. Alam niyo, nakakatuwa ang charismatic talaga. Nagbago sa pagchichismis. Totoo ba yun? Hindi na nagchichismis. Totoo po? Ayaw pumayag. Ganito, no? Kung dati-dati, halimbawa nakita, anong pangalan niyo po? Sister Christy. Kayo po yung nag-message sa akin. Halimbawa, nakita na, dati wala pa kayo sa charismatic, ganito magtentuhan eh. Uy, nakita ko si Christine, ako. Diba? Ganun kagad. Amen. Yung chismis na lang. Nako si brother, nakita ko dati, ganun eh. Ngayon, hindi. Pag-pray natin si brother. Bakit? May nakita kong kasamang iba. Iba. Imbis ka usapin lang. So, let's embrace the renewal. Diba? Dapat baguhin natin, ayusin natin ang conflict. Sabihin nyo ang conflict. Conflict saan? Una sa pamilya. Huwag muna dito. Sa pamilya. Ang galing-galing natin mag-alive-alive dito. Totoo, hindi. Kumustahin mo relasyon sa pamilya? Totoo. Sad reality. Ako mismo, mga kapatid, aaminin ko sa inyo. Ito, mahirap aminin para sa mga tumatayo dito. Isa sa mga kapatid ko, marami po kaming magkakapatid. 6 kaming biological siblings. May 3 kong ampon. Ampon na nga kami, ampon pa. Diba? Wala ampon yun na. Meron kaming 2 kapatid na inchik. Ampun yun. Inampun ng nanay at tatay ko. Yung isang inchik kong kapatid, merong hardware dyan sa Dituason, sa Quezon City. Isa doon sa biological sibling ko, hindi ko kasundo. At hindi kasundo ng buong pamilya. So, ibig sabihin, hindi pala ako may problema. Kung hindi ko sila kasundo lahat, ako may problema. Amen. Naayos ko ba? Hindi. Di ba malungkot? Sinupin, magiging maayos. Na sana, pag nakararay na ako sa huling sa kabaong ako, magsabi man lang siya sa akin na, okay na tayo. Yun man lang. Pero kasi parang wala ng pag-asa. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. There's always hope. Diba? Walang imposible sa Diyos. Kahit sinabi sa akin, nung mag-asawa, yung kapatid ko't hipag ko, napatay na daw ako. Kasi masamang tao ako dati, di ba? Walang tawad. Hindi ko rin sila masisi. Di ba? Pero mga ibang kapatid ko, pinatawad na ako. Nanay ko pinatawad. Problema sa kanya. Kasi hindi niya makasundo ang ibang kapatid ko. Ang dahilan siguro dahil pinatawad na ako. Diba? Mga kapamilya, lalo na yung, ko nga, sino pa dito ang may binan pa?
Yung mga may binan, asa ka ba? Ba't parang ang lungkot niyo, sister? Tinatanong ko lang kung sino may binan, sabi niya. Parang ang sama-sama ng loob yung buhay pa ang binan niyo. May biyanan pa. Kaya mag-smile. Blessing ang biyanan. Blessing ang biyanan eh. Amen? Kasi kung walang biyanan, nandiyan ba yung asawa? Wala. Dapat mahalin natin ang mga in-laws natin. Amen? Amen. Kahit ka-plastikan lang. O tanong, mahal ba kayo ng biyanan nyo? Amen. Hindi. Amen. Huwag ding feeling ko naman, mahal ka ng biyanan. Hindi rin. Ako na anak. Amen. Ako na yung anak. Ang mahal yung anak. Tinanggap po tayo. Huwag tayong pilingero at pilingera, ha? Ang mahal niyan, siyempre yung anak. Hanggang sa natutunan rin tayong mahalin. Wala na silang magagawa eh. Diba? Diba? Ano mo ba't sinasabing mas mahal na kaysa ano? Para ano mang gawin niyang kalokohan, okay lang. Yun. Kasabot ang magulang, di ba? Kanino ba ito? Sa iyo po. Sa iyo po. Hindi pangalan ko nga yun. Ang may pangalan. Yan. Alias ko yan, Wilkis. Minsan, Wilkis yung tawag nila sa akin. Sandali lang po. Bro, ayos na ulit. Ayos na po ulit. Ayos na. Ito po pang ulit. Ang point po. Sabi ni Paul, sa Romans 12:2, do not conform yourselves to this age. Diba? Kasi ngayon, no, ang relasyon napakadaling masira. Naalala ko dalawang matanda, nagdiwang ng 75th anniversary nila. Tinanong sila sa interview, ano pong sikreto? Nag-aaway po ba kayo? Yes! Sa 75 years na yun, bawat taon, walang hindi kami nag-away. Pero umabot kayo ng 75, yes! Ano daw ito? Napagtiyagaan. No, ang sagot nila, iba. Ang sagot ng dalawang matanda, alam nyo bakit? Kasi nabuhay kami at lumaki kami sa panahon na kung saan ang sira ginagawa. Ang sira inaayos. Amen? Kaya sira ang relasyon namin sa araw na to, aayusin. Amen? Sira, ngayon, kaya nga sabi ni Paul, do not conform yourselves to this age. Huwag na kayong makiayon sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ngayon, konti, pag nasira, tapon. Amen? Kaya nga po, ako, tuwan-tuwa ako sa biyenan ko. 1 taon pa lang kaming kasal ng misis ko noong 1996. Tumawag yan sa tatay niya. Gusto ko nang makipaghiwalay. Aba, dating si attorney sa bahay. Ang biyanan ko po ay abogado at dating pulis Maynila na nakulong sa Muntinlupa dahil may pinatay. Kala niya, kaya niya akong takutin. Hindi, pagdating doon, pinagalitan ng anak. Tama ka, mas mahal yung Diba? Totoo. Totoo yun. Sabi lang nabiyan ko sa kanya. Diba, nag-usap tayo bago kayo kasal? Sabi mo, mahal yan, parindigan mo yun. Sa taon pa kayo? Kaya pumunta nyo, ito lang 29. Next year, mag-30 na. Kakasal ka ulit. Kasi pinangako ko sa niya, every 5 years, starting from 20th anniversary, kakasal kami. 20, 25th, tapos 30th year. At may mga yun may mga, talagang parang kasal ulit. Kasi wala sa loob ko nung kinasal kami. Tulog. Diba? Wala lang, malas lang, diba? At tinasal lang ang hindi akong bilan. Diba?
May kilala yung ganon? Ako nga po, kilala niyo ako, di ba? Pero nagpa-umpil naman ako noong 2009? 8, parang 2008, nagpa-umpil na ako. Ang tagal. 1995 kami kinasal. Di ba? So, renewal, yung conflict natin sa isa't isa, ayusin natin. And it starts with our mind. No? Kung ano yung nasa isip natin, ibaba natin sa puso natin. Diba? Pagkatapos na bababa sa puso, isagawa natin. Amen? Just like Pope Francis said, think, feel, and do. Tama? Yan sa pamilya lang. Conflict sa pamilya. Sa community. Diba nakakatuwa sa community, di ba? Kahit magkakagalit yan mga yan, kahit pagdating dito, di ba, lahat nakasmile. Pag dumating, gaganyan, my sister. Totoo. Tapos paglagpas, pag upo na dun, na-impierna ko, nandiyan naman. Nangyayari yun. Di ba? Kaya nga sinasabi ng mga hindi umaaten sa charismatic, ang plastic ng mga taong yan, hindi po ka-plastikan yan. Ulit, hindi ka plastic. Ano yun? Pagpipigil sa sarili. Sabihin nyo nga, pagpipigil sa sarili. Amen, kasi galit na galit ka, alam nga naman dito sa loob ng simbahan. Pagalitan mo yung ay, magbayad ka ng utang mo. Ganun. Diba? Yun ang regalong hindi natin pinapansin na nagmamanifest sa atin. Self-control. Lahat tayo nasa charismatic, meron yan. Ang hindi lang natin na-control, yung bunganga natin. Talagang kating-kati pag may ikikwento na. Diba? Yun lang Pero yung galit ka, pigil ka dyan. Diba? Bakit? Hindi naman yung pangalan ng charismatic ang dala-dala mo Kung ano yung mga nakalagay sa t-shirt, hindi yan. Si Jesus ang dala natin. Nakakahiya naman. Diba? Simula sa hiya, kaya kakaroon tayo ng control. Renewal of mind. Yun ang asahan natin na magaganap sa atin. Aaksyonan po natin. Kaya nga sabi kanina, di ba? Hindi pwedeng ibalik. Ay, babalik po. Ay, meron po. Ang gitna po. Ang gitna, di ba? Ay, dito po. Ayan, itatapat. Kinakurba po. Babalik na lang po ako. Ayan. Kaya sabi ko kanina, action gagawin natin. Yung mga i-discuss natin, yun ang gagawin natin, action. Una na yan. Let us embrace renewal. Sa bahay, dito, sa trabaho. Kahit sa komunidad natin, kung saan tayo nakatira. Huwag po natin silang pansinin kung kailan lang tayo may LSS. Kasi maninibago sila. Kung hindi nyo sila pinapansin, araw-araw, tapos meron LSS, hi friend, neighbor, kumusta ka? Ano sabihin? Ako pinapansin ito ngayon. Suplada to. Diba? Siguro may kailangan sa akin. Tapos paghihirit ka na uy, meron kaming pa-seminar. O, diba? Sinabi ko na nga ba Binati ako kasi may kailangan. Ayusin natin. Ayusin natin ang relasyon natin sa ating kapwa. Amen? Sa totoo lang po, hindi pagbubuhat bangko. Yung mga dati kong naka-jamming sa lugar namin, hindi ko inimbita sa ganito. Hindi ko inimbita mag-marriage encounter. Pero pumunta sila. Meron akong ka-jamming dati, Seaman. Sabi ganyan. Tuwing makikita nila pag-iinuman niya sa kalsada, sabi kaya pupunta yung mag-asawa ko yun. Dati lagi nag-aaway yun. Sinundan kami sa simbahan pag Lunes. Prayer meeting. Tinanong nila, paano sumali dyan? 4 sa mga naka-jamming ko, nasa renewal na bago mamatay. Amen.
Amen. Pero naman sila. Hindi, yung mga bahay, mga sa kontra natuwa. At least, nakapagbago bago mamatay. Amen. Sa mga kayaming ko, isa lang po yung buhay, kaso sira na ang ulo. Lahat sila lahat isa lang ang natitira. Kasi buti na lang na binigyan ako ng pagkakataon makapagbago. Ganon din sana tayo, hindi lang sa conflict, kung ano man ang kinaadikan nyo, games, kung may games na kinaadikan, di ba? Yung mga palabas, addiction pa rin po yan, inom, addiction pa rin yan. Gusto yung hope natin, tunay na, yung inaasahan natin kay Lord, na buhay na walang hanggan, yung natin na action. Amen? Kasi ganito po yan eh. Bakit kailangan natin lumaksyon? Ang Diyos nilikha tayo nang wala tayong pahintulot. Naniniwala ba kayo doon? Nag-agree ka ba na ilikhain ka ng Diyos? Hindi. Basta nung nag-love making yung magulang natin, tayo lumabas. Di ba? Totoo. Ang mga anak, di ba, gustong kayo magulang? Hindi naman eh. Totoo. Andiyan na sila. Ay, obligasyon natin yan. Alakin sila. Pero, yung kaligtasan na binigay ng Diyos, hinuhope natin na buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng ibigay ni Lord sa atin yan kung wala tayong approval. Dapat may action tayo. Di ba? Kasi kung hindi, sunangyaman natin, inaamin na nga sa akin, ayaw mong kainin. Amen? That is pride. Sabi ko, hindi ko kailangan yan. Alam mo na yan. Talaga. Pangalawa, let us foster community. Alagaan natin ang komunidad. Ano first community natin? Pamilya. Alagaan natin ang pamilya. Maganda po na active tayo sa simbahan. Pero wag natin pabayaan ang pamilya. Mayroong kwento. Hindi ko na sabihin kung anong organisasyon. Sa amin, sa Tayuman, mag-asawa, very active sa church. Lahat halos ng organisasyon, member at officer sila. Alam nyo, head pa na lay minister yung lalaki. Dahil wala sila lagi sa bahay, nabuntis ang anak. Nag-sharing. Ang sakit sa loob yan. Pero yung mga kapatid, buong buhay ko, halos inahin ko na sa Lord, kay Lord. Nabuntis ang anak ko. Gusto ni Lord yun? Kasama ba si Lord nung binuntis yung anak mo? Di ba hindi naman? Baka may pagkukulang ka. Wala nang tao sa bahay, kaya anytime pwede silang gumawa ng kalokohan doon. Amen? Walang tao eh. Ang ginawa nila, hinati nila oras nila. Pero ganun pa rin, mas marami pa ng sila. Ulit, family is our first community. Alagaan natin ito. Foster community. Amen? Encourage natin ang isa't isa, lalo na sa pamilya. Diba? Alam niyo nangyari dun sa mag-asawang yon. No? Tuloy ang buhay. Sabi nila, pagsubok lang. O, di ba? Hindi kaya parang wake-up call na yon? Tutukan niyo naman ang anak niyo. Pangalawang nangyari, nakabuntis naman yung pangalawang anak, lalaki. Nabuntis ang girlfriend. Asa youth na community. Saya, di ba? Sa sobrang hiya nila, walis na tundo. Punta ka rin. Ang ganda naman yan. Walang mag-aalaga, dala nyo. Amen? Sa susunod na panahon, sila na nandito. Amen. Amen? Yung ibang mga community, sinihiwalay ng mga bata.
Pero paganda sa amin yun. Bakit? Kahit apakaagad ng mga bata, patayuin mo may matanda yan, patayo yan. Eh kung ganyan, sanay sa mga matatanda, patayuin mo, pinasalin mo, pagbasahin mo. Kaya. Kasi sanay sa nakakahalubilong matatanda, di ba? Maganda yan. Let us foster our family. Huwag natin pabayaan ang pamilya, mga kapatid. Bakit? Yun ang ating unang community. Pangalawa, itong komunidad na to, may assignment akong ibibigay sa inyo. Meron pa po bang kayong mga members na hindi na umattend? In backslide? Marami. O, yun ang assignment ha. Itong Easter season na to, dahil maasa tayo ng, di ba, kaligtasan eh. Yun inangako sa atin eh. Ang assignment ng bawat isa, magbalik ng isa. Dito. Tutukan may kilala kayo. Tutukan mo. Parang kumbaga sa basketball, man-to-man defense kayo. Asawahin mo, di ba? Ang tawag sa depensa na yun. Isa lang. Kung hindi kaya, magsama, dalawa, isa. Kung di pa rin kaya, tatlong miyembro, isang mabitbit, okay na yun. Mas maganda siguro ito, no? Pero kung personal yung isa, mas maganda. Bakit ko nasabi yan? Meron po akong experience ngayon. Dati po ako nasa marriage encounter kasi. 2007 kami pumasok. Ngayon, merong pinatawag kami sa barangay kasi may nag-threaten daw, may nag-death threat sa anak ko. Papatay daw yung anak ko. Dating kagawa yung anak ko doon, yung pangalan ko. Pagdating namin sa barangay hall, pagpasok ko, nagulat kong nire-reklamo. Sabi niya, Brother Francis, tinawag niya ang brother. Kilala ko siya sa mukha. Kasi addict din siya eh. Kaya kilala ko. Diba? Sa mukha pa lang po magkakilala kami. Tapos sabi niya sa chairman namin, kahit itanong niyo kay Brother Francis, hindi ko po magagawa yan. Bakit ako? Sabi ko. Ba't sinasalang mo? Ka-brother ko po sa marriage encounter yan. Ha? Hindi ko siya kilala. Kilala ko lang siya sa mukha. Hindi ko alam na nag-MP siya. Siguro nung wala ako, nag-MP siya. Nagpaalam ako noong 2011, nag-preach na ako. Ginawa ko, tinawag ko. Halika na. Bro, ay, wait lang. Nandiyan na sa'yo. Nakabro. Ayan po. Hindi nag-log. Tapos ko na. Sabi ko paglabas niya, but anong class ka? Sinabi niya yung class number niya. Ito yung mga klase ko, pero active pa yung mga classmates. Ito shepherd namin, ganyan. Bumalik sa gawain. Nahihiya ako kasi hiniwalayan ako ng asawa. Akong bahala sa'yo. Hindi ako tatanggap ng Lunes, sama kita sa prayer meeting. Akala ngayon ng community pinag-aalaman ko, bumabalik na ako. Dumating kami. Uy, si Brian, siya ba speaker? Hindi. May kasama. Nasama ng tingin doon sa kasama ko kasi agit talaga eh. Hanggang ngayon, tumitira. Tapos, napa-attend ko. Tuwan-tuwa nila. Ang sabi ng head nila ngayon, head namin ngayon, brother, kami mapulot ka pang iba dyan. Ibalik mo na. Hindi ako mangangako. Second Monday, parang, siya, excited. Excited umatin. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko, pag may nag-invite ng Monday, sorry po, may apostolate ako ng Monday. Diba? Ang nakakalungkot yung third Monday. Kasi parang nagbalik talaga. At meron, kaya nga humahanap ako na isang psychiatrist. Ipapasay ko siya eh. Kasi meron na siyang bulong. Minsan nagkikwentuhan kami, kikilabutan ka sa kwento niya. May naririnig siya. Pero ang galing nagra-rap, sabi ko, dyan mo ibuhos yan. Gawa ka ng rap na parang pang worship. Diba? Pwede naman eh.
Yung mga kabataan sa Amerika, nag-worship rap eh. Ano yun? Pero ganun, ibalik natin sila. Amen? Yun ang assignment ha. Kung hindi kaya mag-isa, magsama. Hanapin natin yung nawawalang buka. Diba? Iniwan ng shepherd yung 99, hinanap yung gawin po natin yan. At pag tayo, isman lang, isa kada buwan, tingnan yung party-party sa langit, tuwag-tuwa sila doon. At kung merong ganyan kayo ba, sa break it, ang daming angels na kasama natin. Amen? Kasi gagabayan yun para hindi na ma-essage ulit. Amen. Let's foster our community. Especially our family, ha? And that, let us live good. Wala talaga. Dapat nagpapasalamat tayo palagi. Amen. Second Thessalonians, man, sulat 5:16 to 18. Meron kayong Tagalog. Mas maganda yung Tagalog translation. May Bible kayong dala? Siyempre, wala. Catholic, hindi po yun. Kayo. Yung personal. Second Thessalonians. Wala, di ba? Katoliko tayo eh. Second Thessalonians. Talaga, cellphone, asahan basta yung Bible nyo. Ay, Google. Wala man lang. Mag-download. Pumili kayo ng, 150 lang. Walang commercial. Second Thessalonians 5:16 to 18. Oh, yung Tagalog version. Ang ganda ng translation. Ang sabi, 16, magalak kayo lagi. Diba? Lagi kayong magalak. Palagi kayong manalangin. Ano daw? Magalak, manalangin. Pangatlo, magpasalamat kayo sa Diyos. Magalak, manalangin, magpasalamat. Diba? Sa lahat ng pagkakataon. So sa lahat ng pagkakataon, nagagalak ka. Diba? Diba? Okay ba yon? Pag may nagtanong sa inyo, ba't lagi po kayong masaya? Ito yung sagot. Kapag ito ang kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Kalooban ng Diyos sa atin, magalak, manalangin, at magpasalamat. Diba, tanga, tinanong ako, brother, ba't lagi ka nakasmile? Lagi ka masaya. Diba? Totoo po, lagi ako masaya. Minsan tumatawag ako kung mag-isa eh. Yung na, huwag kayo mag-alala, patapos na. At itong may linya, nawawala na rin eh. Magpasalamat, napaka-importante magpasalamat. Diba? Tuwing kailan nagpapasalamat, pag may blessing. Diba? Araw-araw may blessing, araw-araw magpasalamat. Amen? Nabibwisit kayo, magpasalamat. Bakit? Nakakaramdam ka pa ng buwisit. Yes. Ang init naman, may pakiramdam ka, magpasalamat. May mga tao wala nang pakiramdam. Nauukod ang kamay. Diba? Saan yun? Punta kayo ng leprosarium. May mga ketong. Wala silang pakiramdam. Pasalamat lahat. Buwisit ang ang boss sa trabaho. Buwisit kayo. Pasalamat kasi may trabaho. Nabibwisit sa anak. Pasalamat. Maraming walang anak. Diba? Ito lang ang tip. Kung nabibwisit sa asawa, wag yung sasabihin. Ano, di ba palpak? May palpak na ginawa. Huwag nyo naman sabihin, puro palpak na lang ang desisyon mo sa buhay. Wag. Kasi isa ka sa desisyon niya. Diba? Ibig sabihin, palpak din ang desisyon sa'yo. Palpak lagi ang desisyon niya.
Ngayon, walang supply. Ikaw lang daw ang hindi tama sa decision niya. Sino ba ang leak sa inyo? Hindi ka pamayabang. Sino ang ligaw sa inyo? Oh, siya. Diba? Di ba ganon? Magpasalamat. Alam nyo, ito, final na, isi-share ko lang ito sa inyo. Yan hangin. Yung hangin na yan, mainit man o ano, malamig. Na-appreciate ko. Alam bakit? Ito totoo po. Ang nanay ko na-confine 2018 of November hanggang 2018 ng December. Tapos nilabas namin sa bahay, ginawa namin hospital room yung kwarto, yun, no, salas niya. Kumarikil namin ng makina kung saan tutulungan siyang huminga. Kasi po pag natutulog siya, minsan 2 hanggang 3 minuto hindi siya nakahinto ang paghinga. Makikita niyo sa monitor straight na. Kaya kumarikila kami ng makina, worth 90,000 a month. Buti na lang yung kagawad kong anak, mayroong siyang kaibigan na kagawad din na professor sa UST. Nakilala. 2018, tumagal ang buhay ng nanay ko hanggang October of 2019. Bakit ko na-appreciate yan? Ang hininga ng nanay ko, binabayaran namin. Yung 50-pounder na oxygen, 3 yun, pinapalit-palit namin, 3 kada 5 days, 3. Magastos, yes. Kasi mahal namin. Yeah. Pero hindi nyo kami obligasyon pag may mabuhay na kayo. Yan din sa yung sabihin sa mga anak, obligasyon na di ba? Yan ang ginawa namin sa nanay ko. Grabe. Kaya nga sabi ko, pag namatay ka, hindi ako iiyak sa harapan mo. Nagalit ang mga kapatid ko. Napakawalang hiya mo talaga. Namatay ang nanay ko, 3 o'clock in the morning. Ginising ako ng caregiver kasi caregiver sa madaling araw, nurse sa umaga. Sir, patay na si ma'am. At tinignan ko, wala na, pati flatline na talaga. Tumakbo ko siya. Doon ako umiyak. Kasi pangako eh. Sabi ko, hindi ako iiyak sa harapan niya. Di ba? Pagkatapos, nag-ilams ako, sabi ko, ayusin na natin si ma'am. Uy, hindi ka man na magdalamhati, sabi ng pangalan niya. Tapos na. Mga kapatid, ang pagdalamhati hanggang 3 araw lang po. As rival yan. Bakit? Nagpas 3 araw makasama na atin. Di ba? Yung iba, katulad na nanay ko, laging isip ng isip. 1987 pa naman. Yung tatay namin. Yung tagal namin magkasama na pabalibagin ka na lang yung 80. 5 naman na nung namatay. Okay na. Diba? Kaya pinasasalamatan ko yan hangin. Kahit kung minsan may panahon na to, di ba? Bukas ka ng electric fan. Pakiramdam mo
nasa loob ka ng air fryer. Di ba? Yung boss mo like, parang kung piniprito, hangin. Pero magpasalamat po tayo. Di ba? Huwag po tayo, ang init-init naman, mga kapatid. Mainit sa pupuntahan natin. Magnanakaw. Diba? Sa atin, may didiretso ba? Di ba may purge tayo? Eh, mainit daw yun. Diba? Eh, maganda mag-practice na tayo ngayon. Amen? Kaya, ay po, sana pagdating ko dito, pakilala niyo kung saan nagbalik. At pag-aro ko mga kaiba, bago to. Amen? Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming Pa rin. Tapos nung 20, may bisyo siya eh. Umiinom siya, naninigarilyo. Ang pag-in niya, wala siya uminom. Kaya niya yung 500 na Red Horse, yung 500. Kaya niya 4 hanggang 5. Every day yun. Tapos yung sigarilyo is at least 2 packs a day. Parang lang na nagawa yan yun. Kasi kung iniinom niya yun, siguro kami nagkaralo. Tapos yun, tapos dumating yung sa buhay ko na 2020, nawala ng, before pandemic, during pandemic, nawala ng trabaho yung asawa ko. Tapos, trabaho. Ano sabi ko, Lord, maganda na ako sa asawa ko. Na-stroke siya. Parang sabi ko parang, ang dasal ko lagi kasi sa kanya nun, Lord, sana matigil na yung pag-inom niya tsaka paninigarilyo niya. Kasi hypertensive naman siya. Pero hindi siya na. Tapos, lumig sa muna na parang, siguro hindi ko na siya. Ayun na, tinil niya yung sigarilyo niya tsaka yung niya. Pero, na-stroke siya. Pero sabi ko nga, parang sabi nga rin ng doctor niya, ng cardiac niya, parang, swerte niya kasi kahit nung na-stroke na siya, hindi siya na-paralyze physically. Kaya kung titignan mo yung asawa ko, hindi siya mukhang physically na-stroke. Pero sa brain niya, makakalimutin na siya. Para kaming may time kami nung start na stroke siya. Para kaming nagpipinoy henyo. Uhula ako kung anong gusto niya sabihin. Kasi talaga gusto niya sabihin. Ganon. Tapos tinangka ko yun, nag-therapy kami ng yung sabi ko magbasa siya, yung minamasahe ko siya. Tapos siguro yung parang pinabiyan sa akin ng buhay. Wala akong trabaho, wala siya trabaho. Tapos parang yung ipon namin pawala na parang sabi ko, Lord, paano po ito? May nag-aaral ang anak. Though that time, scholar yung panganay ko. Pero baon naman na gano'n. Tapos, siguro talagang dumating, yun yung Biyernes Santo ng buhay ko. Tapos, nagpadala si Lord ng anghel na isa sa mga anghel, si Sis Chris kasi, noong time na yun, 2021, pag pumupunta kami kay Sister Tess, nagpe-prayer meeting sila ng care group, tsaka to yung sa charismatic. Kami ate, tema lang kami, kwentuhan kami. Tapos si Sis Chris, parang virtual pa na nila, nag-ano siya sa group. Tapos isang araw, sabi ni Sister kasi sa akin, sa amin, parang, attend kayo ng Holy Door. So sabi ko, sige naman, pagbigyan ko to. Eh si Atlas madaling ayain yan eh. Umuo lang ako, oo na yan eh. So, punta kami ng Holy Doors, matin kami. Tapos doon ko na first meet si Sis Lorna, si Sis Isham. Tsaka sila Sister Joy, Sister Vilma, yun. Sila yung unang nakasama ko doon. Doon ko sila nakita. Tapos doon ko naramdaman yung, may isang church kami pinuntahan sa may buso-buso. Yun. Doon yung pagpasok ko pa lang, doon pa lang sa pintuan na iyak na ako na iyak. Hindi ko alam kung bakit, iyak na ako na iyak. Tapos, isa sa prayer intention is gumaling yung asawa ko. Kasi talagang,
Tapos, yung time na yun, nandun yung medic ni St. Camillus. Tapos, nang ginawa ko, tagang tulo talaga yung luha ko. Tapos, feeling ko answered prayer ako. Sabi ko nga kami si siyang nun. Answered prayer siguro ako. Tapos, nung Saturday meeting nyo, tapos sabi niya, attend kami ng virtual. Sabi ko, sige nga, pagbigyan ko na naman to si Sis Christy, ganyan. Attend ako. Tapos, umattend kami virtual. Tapos, nung mag-share na, pag open ng camera, sabi kagad ni si Sisham, o si Gina, feeling ko gusto mo mag-share. Parang, paano naramdaman ito yung, talagang iyak ako na iyak. Tapos through yung time na yon, lagi na ako umattend na ako dito, tapos tuloy-tuloy na, tapos si Sis Joy, parang isa rin siya sa naging angel na, dahil kay Sis Joy, nagkaroon ako ng trabaho. Tapos doon na dumating yung Easter ko, doon na dumating yung bago kasi, after 2021, noong 2022, after ng Holy Door, yun na, nagkaroon ako ng trabaho. Tapos, thank God, yung asawa ko okay na. Tapos nagkaroon na siya ng trabaho. Yun. Tapos yung anak ko, nakakatapos na ng pag-aaral yung panganay ko. Kumbaga, parang sinishare ko sa inyo na lahat tayo merong Biyernes Santo ng buhay. Pero, isang bagay lang nagsisiguro ko. Darating yung Easter natin sa bawat isa sa atin. Kasi kung mag-isipin natin na lahat tayo darating dyan, pero hahawakan natin pangako ni Lord na andyan lang siya, na tunay siyang buhay. Kasi talagang for every sufferings natin, nilalaan niya tayo sa mas magandang blessings. Kaya kung huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi God is good all the time talaga. Yan lang po. Praise be the Lord, hallelujah. Yan, maraming salamat, Sis Gina, Sis Minervo. Isa ako sa mga yan. Tatawagan po natin ngayon si Hello. Sige. Sige, sis. Offering po tayo. Sige po. Okay po, announcement po. Tawagan po natin si Sister Rose para sa mga ilang announcements po. Ay, nandito class mo. Ayan, good evening po. Good evening. Ay, thank you po. Happy birthday din kay Sis Masol. Ayan po. Announcement. Bukas po, meron po tayong This is Love Project. Ito po yung ating outreach po ng community. Ngayon po ay nandun po tayo sa Daang Bakal. Meron pong mga 50 kids po na pinapakain at tinuturuan po natin. Ayan po. Yung mga gusto pong sumama, 3 p.m. po, makita-kita po sa patio at doon po tayo sa may Daang Bakal. Brother Ayan. Robert's Flock, sila Jeffrey.
At ang ano nga po pala yung mga shepherd po at yung kanilang mga flocks, no? Brother Jeff, I will. Si Brother Jeff, ayan. Sila po bukas po, kita-kita po tayo 3 p.m. para po sa This is Love. Ayan. At next po, the Season Mass and Healing. Sino po ba ang pwede po sa Sunday? Taas po ang kamay, taas. Sino po yung makaka-attend, makakasama po namin? Ayan. Meron po tayong Diocesan Mass and Healing Rally po dito po sa San Andres Apostol Parish, Greenwoods, Cainta, Rizal. Ayan. Kung sino po gustong sumama, mayroon naman pong sa Messenger, ayan, ano ko po, mga 1 p.m. po kasi registration. So magkita po tayo nito mga 12:30 po siguro or 12. Ayan. Tapos po, ano pa ba sis Masol announcement? Next po, ayan, meron, ito na po yung ano natin, taon-taon po natin ginagawa. Meron po tayong outing po. Ayan, block nyo na po yung inyong sa calendar po ninyo, May 4 and 5. Ayan, outing po ng community po yan Dito po tayo sa on the Spot Resort, Teresa Rizal. Overnight Ayan, registration start at overnight po pala to. Overnight to for May 4 and 5. Ayan. 600 pesos. Ay, magkano tayo? 600. 500 pesos. Tapos po yung 20 pesos po pablik po natin ng gitara. 100 para sa Kay Sister Bessie po bibigay. Sister Bessie, meron po sa akin nung nakaraang Ayan po. Ayan yung announcement po sa care group. magpalista na po. First, Ayan po. Yung mga sasama po sa outing, first 50 po. So, palista po tayo kay Sis Masol. Masol po sa inyo po muna. Wala po si Sis Jessie. Ayan po. Palista po muna po tayo kay Sis Masol. Yung mga sasama po sa outing, May 4 and 5. Para po, maano po natin kasi first 50 po yung kukunin po natin. Ayan po. Ano pa po? Ayan po. Salamat po, Sis Rose. Ngayon po, meron lang po tayong papanoorin na short-lived video. Yung po naganap last April 9 na Visit of the Sick ng Ate Care Group. piramin po namin yung mic. Ayan. Play na natin. Ayan. Dito yata. Dito yata sa kabila. Ayan. Ay, isang ito may mic na po. May mic na po. Meron na. Mag-add na lang ako. Salitaan na lang po. Ayan, pwede po kayo mag-share habang nanonood. Yan, alib lang po. Gandang gabi po. Ito po yung naging gawain namin last April 9. Kalimutan ko na matanda. Nang April 9 lang. So, kailan lang. So, ayan. Pasalamat kami sa Hobbit Company kasi nag-materialize yung plano namin because of the milk nakadagdag sa amin. Dati hindi kasi ganon. Simple lang. Pero nung natuwa kami at with the, sa tulong ni Sister Mona ay mas lalo na napasaya yung mga
Yan. Ngayon po, tatawagin po natin yung mga first time attendees. Kasi, introduce kita. Yan. Meron pa po, first time attendees. Yan. Si MJ. Po, sa akin kasi, pumunta po ako talaga dahil may problema po kami ngayon. Nagkagalit kami ng anak ko. Thank you po. Thank you po, sis. Invited by Sister Christy. Okay, dito po lang po muna kayo kasi sasabay na po natin kayo sa prayer, no? Opo. Okay. Prayer. Okay, mga kapatid, inimbitahan ko po lahat na magsipag tayo para sa ating closing prayer. And at the same time, ay papanalangin po natin ang ating mga first-time attendees. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, maraming salamat sa iyo. Sa pagtawag mo po sa amin po mga first-time attendees na nasa harapan ngayon. Panginoong Jesucristo, alam ko po na tinawag mo po ang mga taong ito at sila ay mga kumupun sa iyong panawagan. Bawat isa ay mayroong mga daladalahin, krus sa kanila, mga bigat sa kanila sa kanilang mga puso at isipan. Panginoon, alam ko po na dito po nila susubukan ang pagbabago at pag-asa na iyong pinangako na kahit kailan hindi mo kami pababayaan. Panginoon, ang mga tao ito na nasa aming harapan ay inaasahan po namin ng mga susunod pa po na prayer meeting every Friday, 7 p.m. dito sa ICP Catholic Charismatic Community ay ako ang kasama ng pupuin na pasalamat sa iyo. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Sa pagtawag mo po sa lahat po ng iyong mga upa upang magsama-sama dito sa iyong banal na dambana at sa fellowship na ito. Panginoon, inaasin po namin na sa iyo yung nagulang mga talento at oras para makapagbigay papuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon Jesucristo, ang lahat po ng aming mga kapatid sa pananampalataya na nasa intercessory prayer po sa panahon ngayon. Sa lahat po ng mga pasasalamat ng lahat ng binigyan niyo ng answered prayer. Hallelujah. Amen. Lord, amin din po hinihiling ang kagalingan po at tinataas po namin ang mga pangalan po ng aming mga kapatid sa pananampalataya na ngayon po ay may sakit. Nasa banig ng karamdaman, mayroon po sila lungkot at sakit na nararamdaman. Panginoon, hindi sila nag-iisa sa mga panahon na ito, bagkus kasama ka at kasama community na ito na nagdarasal para sa kanilang kagalingan. In Jesus' name, we cast away every sickness in their hearts, in mind, and body. Amen. Hallelujah. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mapayapang paglalakbay na aming mga kapatid sa pananampalataya na tinawag mo na. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila at tanggapin niyo po sila kasama ng ating mahal na ina sa inyong kaharian sa kanilang pagbabalik na inyong mga likha ang mga kapatid namin na mayapa. Panginoon, itinataas din po namin lahat po ng mga mayroong personal at special intention po, Panginoon. Lahat po ng mga kapatid namin sa pananampalataya na naririto ngayon sa banal na dambana mo, gayon din po mga nasa Google Meet, yung mga online po namin na attendees, Panginoon. Itinataas po namin ang bawat personal na kanilang intensyon. Alam ko, Panginoon, naging tapat ka sa mga pangako mo na kahit kailan, hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami hayaang mag-isa sa bawat pinagdadaanan namin problema, sa bawat sakit na aming nararamdaman, sa bawat bigat ng krus na aming daladala. Panginoon, ng ilan po sa amin dito ay mayroong may sakit, may kamag-anak na may sakit, mga kaibigan may sakit, Panginoon. Mayroong pamilya na hindi nakakasundo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, gaya na sinabi ng aming guest speaker na pinadala mo ngayon dito sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito
ay ibibigay mo ang pagbabago. Kailangan lang namin gumawa ng aksyon. At patuloy po kami, Panginoon, na magbigay kasiyahan, magdasal, at magpasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap pagkat Panginoong Jesucristo, banal ka at tunay na tapat ka sa iyong pangako. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo umapit ng Oh, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. God bless you, Mama Mary. Loves you. The glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I love you. Oh, nakikita ko. Nakikita ko. Sa iyong mga mata. Na mahal kita sa Panginoon. See you next Friday. God bless everyone. Sa mga nasa gym, Happy Heart, Kuya Chai, Happy Maricar. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bukas po, this is the project. Baka pwede yung youth